Grade 6, Araling Panlipunan, Term 1, Second Summative Test. Ano ang ipinahayag sa Kawit Cavite noong Hunyo 12, 1898? A. Digmaan, B. Kasarinlan, C. Konstitusyon, D. Pamahalaang Sibil. Ang tamang sagot ay letter B, Kasarinlan. Saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898? A. Tondo, B. Malolos, C. Kawit Cavite, D. Simbahan ng Barasawin. Ang tamang sagot ay letter C, Kawit Cavite. Sino ang kinilalang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas? A. Emilio Aguinaldo, B. Andres Bonifacio, C. Apolinario Mabini, D. Pedro Alejandro Paterno. Ang tamang sagot ay letter A, Emilio Aguinaldo. Bakit mahalagang simbolo ang watawat na ibinigay noong Deklarasyon ng Kasarinlan? A. Palanguti, B. Lumang gamit, C. Tanda ng digmaan, D. Sagisag ng kalayaan at pagkakaisa. Ang tamang sagot ay letter D, Sagisag ng kalayaan at pagkakaisa. Ano ang pangunahing layunin ng Kongreso ng Malolos? A. Magpista, B. Bumuo ng saligang batas, C. Magbukas ng paaralang banyaga, D. Magpalawak ng kapangyarihan ng Espanya. Ang tamang sagot ay letter B, Bumuo ng saligang batas. Alin ang mahalagang dokumentong nabuo sa Malolos? A. Saligang batas ng Malolos, B. Kasunduan sa Biak na Bato, C. Benevolent Assimilation Proclamation, D. Kasunduan sa Paris ng Amerika at Espanya. Ang tamang sagot ay letter A, Saligang batas ng Malolos. Bakit mahalaga ang pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas? A. May pista, B. May bagong watawat, C. Pinamunuan nito ng dayuhan, D. Napatunayang kaya ng Pilipino ang sariling pamahalaan. Ang tamang sagot ay letter D, Napatunayang kaya ng Pilipino ang sariling pamahalaan. Alin ang wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari? A. Kongreso, Deklarasyon, Republika, B. Republika, Kongreso, Deklarasyon, C. Deklarasyon, Kongreso, Republika, D. Kongreso, Republika, Deklarasyon ng Kasarinlan. Ang tamang sagot ay letter C, Deklarasyon, Kongreso, Republika. Sino ang kinikilalang supremo ng Katipunan? A. Andres Bonifacio, B. Emilio Aguinaldo, C. Apolinario Mabini, D. Emilio Jacinto A. Dizon. Ang tamang sagot ay letter A, Andres Bonifacio. Ano ang mahalagang ambag ni Emilio Jacinto sa Katipunan? A. Namuno sa Malolos, B. Sumulat ng kartilya, C. Nagtahi ng unang watawat, D. Lumagda sa kasunduan sa Paris. Ang tamang sagot ay letter B, Sumulat ng kartilya. Bakit hinahangaan si Apolinario Mabini sa kasaysayan? A. Siya ay datu, B. Siya ay general, C. Naglingkod sa kabila ng kapansanan, D. Siya ang nagdisenyo ng pambansang watawat. Ang tamang sagot ay letter C, Naglingkod sa kabila ng kapansanan. Sino ang tinuguri ang lakambini ng Katipunan at nag-ingat ng mahahalagang dokumento nito? A. Gabriela Silang, B. Melchor Aquino, C. Trinidad Tecson, D. Gregoria de Jesus. Ang tamang sagot ay letter D, Gregoria de Jesus. Alin ang nagpapakita ng mahalagang ambag ng kababaihan sa himagsikan? A. Paglalakbay,
B. Pag-aalaga sa sugatan, C. Pagsuko sa mga Espanyol, D. Pag-iwas sa mga gawain ng himagsikan. Ang tamang sagot ay letter B. Pag-aalaga sa sugatan. Bakit mahalagang kilalanin ang papel ng kababaihan sa himagsikan? A. Tumulong sila sa himagsikan. B. Sila lamang ang nagtahi ng watawat. C. Sila ang namuno sa lahat ng labanan. D. Sila ang nagpasimula ng pananakop ng Espanya. Ang tamang sagot ay letter A. Tumulong sila sa himagsikan. Ano ang kahulugan ng imperialismo? A. Malayang kalakalan. B. Payapang kasunduan. C. Pantay na ugnayan ng mga bansa. D. Pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mahina. Ang tamang sagot ay letter D. Pagkontrol ng makapangyarihang bansa sa mahina. Aling pangyayari ang nagpasiklab sa digmaang Espanyol-Amerikano? A. Sigaw sa Pugadlawin. B. Deklarasyon sa Kawit. C. Pagsabog ng USS Maine. D. Pagbubukas ng Kongreso ng Malolos. Ang tamang sagot ay letter C. Pagsabog ng USS Maine. Bakit tinawag na mock battle ang labanan sa Maynila noong Agosto 13, 1898? A. Palabas lamang ito. B. Walang putok na nangyari. C. Pilipino ang nagplano nito. D. Talagang naglaban ng matagal ang Amerika at Espanya. Ang tamang sagot ay letter A. Palabas lamang ito. Ano ang naging epekto ng kasunduan sa Paris sa Pilipinas? A. Nagbigay ng boto. B. Nagbukas ng paaralan. C. Nagbalik ng Espanya sa Pilipinas. D. Inilipat ang Pilipinas mula sa Espanya tungo sa Amerika. Ang tamang sagot ay letter D. Inilipat ang Pilipinas mula Espanya tungo sa Amerika. Ano ang nangyari kay Felipe Agoncillo sa pag-uusap sa Paris? A. Umuwi siya. B. Nahalal siya. C. Hindi siya pinapasok sa pulong. D. Pinamuno siya sa delegasyong Amerikano. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi siya pinapasok sa pulong. Bakit ginamit ng Amerika ang patakarang benevolent assimilation? A. Upang umatras sa digmaan. B. Upang ilarawang mapagkalinga ang pananakop. C. Upang kilalanin agad ang ganap na kalayaan sa Pilipinas. D. Upang ibalik ang kapangyarihan sa mga opisyal na pamamahalang Espanyol. Ang tamang sagot ay letter B. Upang ilarawang mapagkalinga ang pananakop.